Wait muna mga kapatid ha. Relive muna tayo. Dahil may... Okay, wait muna. Okay, hintay tayo sa YouTube channel na ma-live. At pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. At ngayon kasama natin Enriquez family. Bro, Enriquez family, no? Enriquez. From Cebu, Argao, Cebu. Sa Taluot, bro, no? Sa Taluot, no? So, wait muna tayo, no? Wait muna mga kapatid, ha? Dahil meron pa tayong chine-check dito sa live natin. Wait muna. Ito po ay magandang storya po. Very inspiring po dahil maraming mga kabataan ngayon ay addicted sa mobile games, no? At walang tulog na itong batang ito dahil mayroong panahon na walang tulog. Lagi lang naglalaro, no? So, ngayon mga kapatid, okay na yung live natin. So, nag-relive lang tayo dahil may kunting problema sa signal natin. At ngayon okay na po yung signal natin. Tinitingnan natin, okay na po. So, ulitin ko, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. Kasama natin ang Enriquez family. Galing pa sila sa Taluot, Argao, Cebu. At pakinggan natin ang magandang storya at kakaibang karanasan, no? Sa buhay na makikita natin sa pamagitan ng kanilang experience, mga kapatid. Dito makikita natin na nagtatago ang mga kaaway natin, yung demonyo. Hindi naman tao yung kaaway natin. Sa Efeso 6:11-12, hindi tao yung kalaban natin, kundi ang mga masasamang espiritu. At ang pamilya Enriquez family, they really encounter the real presence of the evil one. So ngayon mga kapatid, ipakilala mo na yung sarili mo, Bro Rolando. Ako po ang ama ni Carl Gerald at ako po ang pangalan ko ay Rolando Enriquez. At kasalukuyang nakatira sa Taluot, Argao, Cebu dahil doon ako nagtrabaho. Pero ako ay taga Loon Bohol at ang misis ko taga Sagay Camiguin. At kaming lahat nasa Cebu na ngayon nakatira dahil sinama ko sila sa na destino ko sa trabaho. Malinaw na malinaw yung nag-monitor ako sa audio. Dahil doon ako nagtrabaho. Okay. No. So, doon ka nagtrabaho sa Argao, bro? At sa farm, no? Bilang nag-manage sa piggery farm. So, magaling ka ng baboy. May kunting kalaman. So, si Nicole. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nicole Enriquez. Ako yung panganay at ako yung kapatid ni Carl Gerald. Siya yung nasapian dahil sa mobile games. Si Carl Gerald naman. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Carl Gerald Enriquez. Ako po yung nasapian sa demonic games po. Dahil sa demonic games. So ngayon, ang magandang pag-usapan natin, Brother Roland, ano ba yung simula? Noong October 31 at maghating gabi, nabulabog kami dahil humingi ng tulong ang So, ating gabi. Sa October 31, 2025. Last year. Last year lang. Humingi ng tulong ang anak ko dahil So, nakatulog na kayo nito? tulog na. Nung bigla lang siyang gumising. Galing siya sa kabilang bahay. Yung bagong bahay na pinagawa. Kami doon sa Yung bagong bahay na ginawa sa inyo yun. sa may-ari ng farm na Nakatira kayo. dahil ang may-ari doon nanirahan sa ibang bansa. By the way, anong nangyari doon? Hindi ka pa natutulog. Anong ginawa mo doon?
Unsa may gibuhat nimo? Pwede ra ka magbisaya. Kuan mo to unay ano. Unsa man? Kami gibuhat ato katong order ni kuya ba atong May in-order kayo. meron. Ya, tapos pagkatapos nun nawalan ako ng lakas sa buong Ano yung in-order nyo? yung parang lights. Solar lights? Yung parang Okay. yung parang kung ba yung box niya Box in-order sa sa Shopee? TikTok yung Ah, may TikTok. mga flowers na Mga flowers. ilaw. Umiilaw. So, Yun ang ginawa ko, parang nag-dikit ko. dinindikit mo. And then, after that, Nawalan po ako ng lakas tapos bigla akong tumakbo doon sa kabilang bahay. Doon ako may nakita ka? wala pero doon ako na parang palpitit. Nahirapan ka sa paghinga. And then, sumigaw ka. So, nagising kayo lahat. Gulat kami lahat. Nagulat kami lahat dahil tumalon siya para makahinga at nagsabi na, Lord, tulungan mo ako. Marami pa akong pangarap. Huwag mo muna akong kunin. Oo. So, kayo lahat nagising. Oo. Pero anong ginawa ninyo? Nag-pray. Nag-pray ka. Oo. Pero kinaumagahan, dinala namin siya sa Pero wala kayong tulog doon. halos walang tulog dahil Halos. pinataya namin. Hindi namin alam kung anong gawin namin. Kala namin na lipasan ng gutom ba? Dahil laging naglalaro. So, grabe ka pa maglaro ng mobile games sa araw na yon. Naglalaro ka doon. Anong nilaro mo sa araw, sa October 31? Sa umaga kuan ghost hunting. Ghost hunting. Ano pa? Saka yung larong Kud-M. Ano? Kud-M. Kud-M. Gira. Gira. Ano pa? Roblox yun. Roblox. Ano pa? Yung Mobile Legend. Yung MM. ML. Kasama ba yun? Hindi wala hindi ako doon Sa araw na yun, hindi ka pero naglalaro ka din ng Mobile Legend. noon. Noon. So, so naglalaro siya ng ghost hunting. Nag-hunting ka ng ghost. So, kasi November yun Usong-uso po yun. Yung ano, yung Halloween. Yes po. So, sikat yung ghost hunting doon. Kaya pala, ikaw na yung na-hunting ng ghost. So, may nakita ka ba ng ghost? Meron. Saan? Sa laro. Sa laro. Pero sa umaga, yun ang laro mo. Yung ghost hunting. So, hindi, yung alas 12, sabi ng mga season exorcist na una sa akin, na, 12 to 3 is a demonic hours. So, doon na siya hinanting ng ghost. Sinapan ka na. So, sa umaga, bro, anong nangyari? November 1, All Ganun Saints pa rin Day. ang sitwasyon, laging hirap sa paghinga. Dinala namin kaagad sa district hospital sa Argao at nagkandak ng laboratory. Ang result normal lang ang Walang findings. no findings na may resita lang vitamins pero pag uwi namin sa bahay ganun pa rin. Balik naman namin sa district. Nagkandak na ang laboratory para sa dengue. Negative ang result, normal ang result. Tapos dinala din namin siya sa albularyo. Pero yung ano niya, maliban dahil nandito sa account ninyo, maliban sa palpitation, grabe yung yung ginaw. Oo. Sobrang Buong lamig sa katawan, no? Parang negative yung temperatura natin. Oo. Parang nandun ka sa Canada. Grabe yung ginaw daw. Father.
Parang may snow sa labas. So, isa yun sa mga, at ang buong katawan niya ay nanginginig. Yun ba? And then, gagalaw yung ulo niya, Tayo nga. yung itong buhok niya gagalaw. Ganun siya. Yung ulo niya ay gagalaw. Nag-up and down yung Yung mata niya, yung ilong niya, gagalaw ba yun? Tainga. Bigla lang gagalaw na walang finding sa doktor. At nahirapan siya sa paghinga. hirapan. So, dito mga kapatid ha, sa October 31, so ito yung favoriteong games niya. Dahil Halloween po yun. 31, di ba? Halloween. No? And then, isa sa mga nilaro niya sa araw na yon, mobile games. Ghost hunting, Roblox. No? Lagi yan yung nilalaro Oh. yung mobile games. Mobile games din. May araw na hindi siya nakatulog. Matutulog dahil naglalaro lang. May araw, no? So, sabi ng, di ba, ikaw lang ang babantayan. At sasabihin, matulog na kayo. Tulog na kayo. Tulog ka na. Pero babalik sa... May klase pa bukas. Oo. Pero pag namataan ko na pagmata ko, gising pa rin, naglalaro pa rin. Sa hating kami, launa ng kadlawon o umaga, laro pa rin ng games. Dito sa sinabi niyo, bro, nighttime fear and restlessness. So, walang tulog ito. Puno ka ng kaba, dong. No, ito yung nakasulat sa narrative ninyo. So, nighttime fear and restlessness. So, may mga gabi na wala kayong tulog, buong pamilya. Kami, halos kami lahat. Na nakabantay lang sa kanya. Dipinsa namin natakot kami baka umalis ba. Dito, sabi din dito sa narrative ninyo, involuntary movements of the head, ears, and eyebrows, heaviness of the body. Grabe yung bigat ng buong katawan mo. Parang nagkarga ka ng ilang kilo. Isang sako, 50 kilos. Grabe ka bigat. Magsimba ako, hindi ko to Hindi mo taas. maitaas po. Pero doon siya unang nag-react, sabi mo, bro, Doon sa simbahan mismo, sa simbahan. parokya ninyo. Oo. Ano nangyari sa parokya, bro? Sa patapos ng misa, nag-blessing ang pare sa mga nag-birthday sa Holman na Yung mga nag-birthday. So, pinapunta sa harapan. sa harapan. Dahil i-bless niya. Pag-bless sa pare, kuhan sa holy water, kuhan kami. Natamaan kayo. Tamaan kami. Siya, natamaan din. Oo. Ano nangyari? Doon na balak niya tumakbo sa labas. Pero na pigilan namin at doon na nagsigaw. Sumisigaw na. Oo. Mm. Hirap daw siya So, huminga. dito bro, so yung pari pala, nag-attend kayo ng misa, Sunday ba ito? Sunday Sunday Mass. sa afternoon. So, sa parokya nyo ito nangyari? Oo. So, sa parokya nila mga kapatid, no? Grabe yung holy water, no? So, dito natin makikita. So, ano yung reaksyon ng pare? Patuloy ang pag-blessing ng pare. Pagkatapos, nilapitan kami sa sekretary na dalhin sa likuran. At doon na, grabe na ang kuha niya. Doon sa sacristy. Oo. Ito yung altar. So, ang sekretary sa parokya, Dinala nag-advise sa inyo na papuntahin kayo sa likod, sa sacristy. Oo. And doon kayo naghintay. Doon kami naghintay. Pero anong yung reaksyon niya while nandun kayo sa likod? Kuhan siya. Tumalon at sumigaw ng masama. Ano yung sinasabi niya? Naalala niyo pa? Ito, sinabi ang mga yawa ka mo. Pagkatapos, magmakaawa naman siya sa Diyos. Sa Diyos. Oo. Malakas ba yung pagsigaw niya? Malakas. Grabe lakas. Oo. So yung mga tao, anong reaction Balak ng mga nila tao? kuha ng Mag-video. Pero sinigawan ko na Walang mag-video. walang mag-video. Pinali sila lahat. Kami na natira doon. So, nangyari ito November na. December.
December na ito Oo, nangyari pero before- sa loob ng simbahan. Pero before nangyari yun, bumalik naman kami sa district. Pangalawa na itong pagbalik sa district. Pangatlo. So ilang doktor na ang nag-entertain sa kanya? 2 o 3 doktor. Anong sabi ng doktor? Nag-request naman siya ng tudiiko. Tundi ko. So, doon, malaki-laki yung gasto namin dahil sa Cebu City pa kami. Doon na kayo sa Cebu. So pino-forward kayo sa Cebu. Oo. Mm. Sa private hospital. So dalawang doktor dito sa district Oo. and then na-forward kayo sa private hospital. Oo. Anong nangyari doon sa private hospital? Ano yung findings sa doktor? Nagkandak ng tudiiko pero normal lahat ang result. So no clinical findings wala. Walang na-identify. Walang Normal. Normal. Normal yung kanyang puso, heartbeat. Laki ng puso. Normal lahat. So dito sinasabi ninyo na sa loob ng isang buwan nakagastos na kayong almost 20,000. Oh, plate laki. hospital bayad sa Ang laki. laboratory. Ang laki. Sa 1 month lang yan. So, after sa hospital, so nauna, before kayo nagpunta sa private hospital, nauna ba itong pangyayari doon sa loob ng simbahan? Huli na. Uli. So, after doon sa private hospital, nagsamba kayo. Oo. Sunday yon. Oo. And then, yun ang nangyari. Nandun na kayo sa likod. Di ba? Pinadala namin Sa sacristy. sa likod. So, after that, after nag-bless ang pari, so pumunta ba yung pari sa inyo? Nagpatuloy siya sa pag-blessing sa nag-birthday. Pagkatapos, sumunod na sila dahil tapos ng misa. Nag-prayer sila doon sa prayer sa pagkatapos ng misa din. Sumigaw din siya na, Father, maawa ka sa akin. Nagpapakaawa siya sa pari. Mismo siya. Mapagaling mo ako. Nagpatulong siya sa pari. Patulong. Pero si Father, dimiritso, walang sinabi. Din, ang sekretary sumunod din sa pari. After a minutes, bumalik yung sekretary na hindi kaya ni Father. Pag-deliverance. Ang advice ng sekretary, nadalhin namin sa kabilang parokya sa sentro mismo, Sa sa sentro. Mother Parish. St. Michael. Sa Argao. St. Michael Parish Church. Sa Argao ba yan? Oo, St. sa Michael ba yung Argao? So, dinala ka, napunta kayo sa pari doon. Oh. So, ini-entertain ba kayo doon? Anong nangyari? entertain kami. Pero struggle ang pagpatungo namin dahil ang natakot ang misis ko at ako baka tumalon sa motor ba kay single lang Ang sinakyan nyo motor. nag-rosary kami. Nag-rosary kayo. Pati yung mga kapatid niya Dahil yung lakas niya, extraordinary ba? Yung lakas niya? extraordinary. Ako malaki akong tao pero ako banda ko sa pader. Itapon ka niya sa pader. Pero hindi ko siya binitawan dahil Tatakbo siya. tatakbo siya palabas. And then, so yun ang pangyayari galing sa bahay ninyo. Umuwi pa kayo galing sa parokya? Or galing sa parokya, dito na kayo? Dito Sa sa Argao? kabilang parokya. Sa Mother Parish? Mother Parish. So, on the way, anong nangyari sa... mamaniho ka pa? Nikitan siya ng Ng misis mo? ng misis at Niyakap siya ng misis mo? habang nagbiyahe kami, nagpray kami ng rosary. So, hindi siya wild? Kuwan lang, hirapan lang sa huminga. Yun siya lang. nagreklamo na. Pero hirap hindi na na siya. lumakas yung Hindi na. Dahil nagro-rosaryo kayo. Power of the rosary, mga kapatid, no? Pagdating namin doon, hinintay namin matapos ang misa. Dahil nagmisa pa yung pare, nag-entertain namin. At doon, pagkatapos ng misa, na-entertain kami. At sinabihan siya ng pare na, huwag kang matakot. Dahil binayaran na tayo ng dugo ni Kristo. So, i-entertain kayo sa pari, sa Mother Parish. At Ano saka, yan? Anong ginawa ng pari? nagkandak ng confession. Doon lang siya pumalma. Hindi na siya nahirapan sa paghinga. Oo. Na normal na. Normal, sa confession. Sige, uwi na kayo. Then, balitaan nyo lang ako. Dahil nagplano na kami papunta dito sa
Sa center. center. Mm. Pero hindi madali yung pagpunta namin dahil maraming struggle. Pero before that, bro, so na yung paghihirap niya sa paghinga after confession ni Carl Gerald na normal. Kumalma na siya. Oh, hindi na nahirapan. Mm. No, hindi na din gumalaw yung mga ano niya, Mm. yung Parang ulo bumalik na niya. siya sa normal. Normal na normal. So dito mga kapatid oh, at ito po yung gusto nating i-address sa mga pari po. Yung confession po. Kung hindi nyo kaya mag-deliverance, pakumpisal din ninyo. Oo. At na normal yung bata. No? And then i-recommend sa mga nearest deliverance ministry. Mas maganda no na mga bikaryato, bro. Oo. Merong ministry. Dahil kapag wala, maawa naman tayo sa kanila, di ba? No, na hinaharas na walang mapupuntahan. Yun. At grabe yung effect sa sacrament, bro. Grabe. Ano yung naobserbahan mo? Ikaw mismo ang naka-observe. Nag-uwi na kami ng bahay, normal. At paminsan-minsan na lang siya Nahirapan. Oo. Pero nandun pa rin. Nandun pa rin. Pero malaking tulong ang confession. Malaki. So umuwi kayo sa bahay. Mm-mm. So, December na yon. December na. Pero ang unang atake niya, October 31. October 31. Connected ito sa Halloween. Hinahanap So, niya mag-ingat kayo, ha? spirit. Yung mga nag-celebrate ng Halloween, dapat ang isuot ninyo, yung damit santo. Hindi yung damit demonyo. Or hindi yung ghost hunting na games, no? Akala na laro-laro lang ba? So, basta ang theme, mga demonic, mga kapatid, no to that. No to that. Even horror movies, wag na kayong manood. Dahil doorways of the evil spirits yan. No? So, ngayon, October 31, 2025, dinala nyo November 1, dun sa District Hospital, dalawang doktor, hindi pa rin, walang finding, so pumunta kayo sa private hospital. Ni-recommend niya na mag-conduct ng today ko. Normal din. Dahil sa pang-petition niya. And then pumunta kayo nagsimba kayo, doon na siya nag-react. Oo. Pero hindi kayo na-entertain sa pare dahil hindi naman ito tinuro sa seminaryo namin. So hindi natin ma-blame yung mga pare. So, bakit tayo nag-interview? Para ma-empower yung pare. So, ang nangyari, may pare na nag-entertain sa inyo sa main church, sa mother church, doon sa St. Michael Parish, sa sentro mismo sa Lungsod. Syudad ba yung Argao? Argao City, no? Municipal pa. Municipal Malapit na pa. siya. Maging syudad. Ah. So, after confession, naging Bumalik so, ang kanyang kuwan. bumalik na normal, siya. kumalma. So, ngayon, binalikan siya Sa sa December, no? December, nung pumunta na kami sa ministry, Ay, hindi na siya binalikan, pero pumunta kayo sa ministry. dahil nandiyan pa rin ang panginginig niya. Panginginig, nandun pa. Pero hindi na siya nag-wild. Hindi na siya nahirapan sa paghinga. Meron pa rin. Meron pa rin, pero hindi na nung kapareho na doon sa loob ng church. Hindi katulad ng sa loob sa simbahan, no? And then, Doon sa ministry, na-process kami sa catechism sa simbahan ng Katoliko. Doon kami na-realize namin na mas marami pa pala kaming mga pagkukulang isip bilang Katoliko. nakikinig kayo sa catechism. So, anong araw ito na nakapunta kayo sa December? Alala mo pa ba? Thursday or Friday ba yun? Anong date? December? Hindi ko na masyado Naalala. First week, second week? second week. Second week sa December. Oo. Doon na, So, pagpunta nyo doon, nakaabot kayo sa katikisam, sa alas 8 mismo. dahil alauna pa lang kami sa kuwan, alauna ng ating gabi. Nagkuha na kami sa barko para makasakay patungo dito sa kuwan, ministry. And then? At doon, marami pa palang kaming pagkukulang is bilang Katoliko. At ang catechism, doon ma-realize natin na bilang Katoliko,
ay dapat sundin natin ang mga sacraments dahil yun ang dahilan kung bakit siya na medyo emotion. Emotional. Kung bakit kami Naras. na-harass dahil sa occult sa aming mga ninuno at mismo sa magulang, maraming mga Occult practices. albularyo din aking ama. Albularyo yung ama mo. May marunong yun mag-magic. Black magic talaga. Yung ama mo. Ah, Ano pa? Maliban sa black magic. yung mga orasyon niya, may marami Maraming siyang orasyon. orasyon. Ayun. Doon sa catechism, ang sacraments ang pinaka armas natin sa bilang taga pagsunod sa simbahang Katoliko. So, pagpunta nyo dito, so Thursday kayo nakarating? Wednesday kayo nakarating? Thursday or Friday. So, Thursday or Friday. So, nakaabot kayo sa 8 a.m. na catechism. Nakaabot kami. So, ngayon, after the catechism, ano nangyari? Pag deliverance, doon na nalaman na Nag-react Nag-react siya. siya. So, nakita mo during deliverance? sumuka siya ng laway. Grabe ba yung Sa pagsuka pagpainom niya? ng konti lang pero Konti lang na holy and exercise water ang pinainom? So, si Brother Dundun Bernaldez ang nag-entertain sa inyo. Doon So, nanood si Brother Dundun. Sir, I-greet nyo. magandang araw sa iyo at nagpasalamat kami na sa mga tulong ninyo sa lahat ng Exorcism Healing Ministry. Kami buong puso kami nagpapasalamat. So, ngayon, after that, ano yung advice ni Brother Dundun sa inyo? I-process yung occult at saka yung schedule sa sulim. Doon na nalaman na meron palang nakatira na 6 na Espiritu. masamang espiritu. Sa kanyang katawan, di ba? So, unang-una mga kapatid, dun sa office natin, hindi sila makadiretso sa atin dahil may proseso eh. May proseso. Sa unang pagrating nila, i-catechize the whole audience na bumibisita sa atin. I-catechize yan sa team. And after catechism, may misa pa, may confession. No? Confession. So, ilan kayo na pumupunta sa araw na yon? Kami lang dalawa. Kayo lang dalawa? Oo. Kayo lang dalawa? So, on the way sa center, wala bang harassment? Wala bang mga disturbance? During pag-misa, hindi siya mapakali. Disturb ka during misa? Ano pa? Yung bumalik yung nahirapan siya sa paghinga. Pagrating nyo doon? Ito, gumagalaw na naman ito. Pati ng ulo niya. So, gumagalaw, nanganginig din. So, difficulty and then cold, icy sensation, yung ginaw. Lalo lang may nag-react sa gilid namin. May katabi mo. Dalawa. Ang dalawa na eh. Baka natatakot siya doon. Isa rin sa dahilan. And then, so, during sa deliverance, si Brother Dondon, the deliverance minister natin, may sinasabi mo yung demonyo? Wala. Pero nakitaan ni Sir Dundun na may possible na siya na sapihan. So, ngayon, hindi naman siya fully possessed, mga kapatid, but partially possessed. So, partially is a grave oppression. Dahil conscious po si Carl, pero hindi mo mapigilan daw yung pagsigaw. So, sa araw, ito po yung nangyari, mga kapatid. Meron tayong narrative or observation during, babasahin ko lang ha, ito yung observation. At before tayo nag-live, kinoconsult ko ni bro na tama ba ito? Observation. So, sabi niya tama. So, babasahin ko lang bro ha. Sige, Baka may idagdag at may maalala ka. Ito po yung first
exorcism natin. Oo. After sa processing ni Carl Gerald, ito po yung mga manifestation ng demonyo dahil yung exorcist makakommand sa demonyo. Bawal po makig-dialogue, pero you can command the evil spirits. No? During the exorcism session, the energumen, si Dodong Carl Gerald, began to laugh. Tinawanan lang tayo. Tinawanan at hinagis yung crucifix. Oh, hinagis yung crucifix, no? Began to laugh loudly and controllably. Naalala mo pa ba ito? No? Yung iba po. Ha? Unconscious siya sa iba. May time pala na totally, siya, nag-trance siya, bro. Nag-trance, no? So, yung iba, inaalala niya, yung iba hindi. During this episode, verbal manifestation occurred which were presented as a form of revelation. No? When the exorcist asked and commanded him to reveal how many are they? Sumagot sila, we are 6. No, 6 pala, no? When asked for a name, the response was, my name is Satan. So, Satan is the demon of hatred. Madali ka bang magalit sa panahon na yon? Naglalaro pa ako. So, mga kabataan na addicted sa mobile games. Si Satan is the demon of anger, the demon of hatred, the demon of revenge. No? Ito ba yung mga emotion mo? Makarelate ka ba nito? Opo. Dahil yun ang pumasok sa kanya. Ito po yung high rank na nasa likod sa demonic games na yan, si Satan. When commanded the unclean spirit why he entered the person, he responded, because of the demonic games. Because of the demonic games. Doon sila nakatira. And then, dito sila na sa mata niya. No? Yung pag-localize ng mga demonyo dito sa mata niya. No? Sa sikan na yun sa... The second part, sa exorcism natin. So, ito po yung mention ng mga... During exorcism po ito. Roblox, Mobile Legends, Ghost Hunting. At ito din, ini-affirm din niya na ito yung mga paboritong laro mo. Lalo-lalo nitong Ghost Hunting sa October 31. Ito yung ninaro mo. Doon nagsimula. So, sabi ng mga demonyo, because yung demonyo ay nag-reveal siya, what is happening to us ay we are being tortured because he keeps praying. So, dito na-process na kayo, di ba? Process na at Lagi na araw-araw kayo. na nagsasabi. At before that, yung deliverance mo sa bahay mo, i-share mo sa kanila. Dahil dito mga kapatid, matapos ko i-exercise, i-empower natin yung tatay. So ngayon, after that, dito muna tayo sa nangyayari natin doon sa loob ng exorcism office. Help us. Our eyes hurt. I will leave this child and return to demonic games. No? May sinabi siya na doon So, sila uwi. So, saan sila After sa exorcism, 2 beses lang tayo nag-exercise, no? Oo, sa pang-last, okay naman siya. Okay na siya. So, Liberated na. liberated na po. At dahil po yan na-empower. Pero, pakinggan natin yung empowerment ng tatay. So, ang nangyari, mga kapatid, lumayas yung demonyo. Si Satanas. At bumalik siya sa demonic games. Makinig kayo. Andun na siya sa demonic games, bumalik. Oh. At may sinabi na may tribes siya, doon siya nakatira. Oh, nga tribo niya. Oo. Oh. Pero hindi ko lang sabihin na sa kuwan. Anong tribes yun na sinabi. Oh. So, basta demonic games, no? Bumalik siya. At sa awa ng Diyos, si Dodong Gerald, Carl Gerald, liberated na po ngayon. So,
After that, bro, dahil ikaw na yung mag-deliverance sa bahay ninyo at sa kanya. Oo. So, sa pag-uwi ninyo, dahil empower ka na, dahil yung tatay may authority sa mga anak, nag-deliverance ka. Pero sa ministry pa lang, doon ko nalaman bilang isang ama at kasal kami ng asawa ko base sa itinuturo sa katikisim na may May authority ka. may authority ako na dapat ipinsa ko sila lahat sa mga masamang espiritu or physical na bagay dahil binigay yon during sa kasal namin. Doon ginamit ko pero hindi madali maraming pagsubok, napakahirap dahil yung demonyo nandun sa paligid namin. Ang iba kong anak, silang lahat may third eye. Nakita nila yung putol ng ulo, yung dalawang parang siyang parang siyang shadow na itim na umaaligid at saka yung nakabarong during nagrosary kami. Open yung mga anak mo dahil sa lolo mo din. Papa mo. Papa at Na saka occultista. mga lolo at lola ko. Grabe yung occult ninyo. So, lahat ng mga anak mo may third eye. Sila. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Na-close na. Na-close na. So, while nag-pray ka sa Well, deliverance, ako, napakahirap dahil sa tingin pa lang sa aking anak during deliverance, napaka-tulis ng kanyang paningin. si sa ito, akin, si sa Gerald. akin, So, deliverance mo si Carl Gerald. binasa ko yung deliverance prayer. Diniin ko yung Cross. crucifix. Mm. May takot ako pero nangimbabaw yung kuwan ko sa Diyos na Pag pananampalataya. doon unti-unti na kuwan na naging normal pero kaming lahat pabalik ako sa katikisim yung process of Disappropriation. yun ang isa rin sa pinakamalaking tulong sa amin dahil kaming lahat pala may binitbit na Sama ng loob. o sama ng loob at saka mga experience na hindi maganda na So, sa mga negative emotion, negative emotion. doon tayo atakihin sa imagination at sa disposition natin. Oo. Kung giba tayo sa imagination at disposition natin, kahit hindi ka possess, no? Doon nananalo yung demonyo. Isa kong anak na bunso kong babae, nagtaka ako na bakit na iba ang kanyang ugali. Mainitin, irritable. Doon sa process of disappropriation na reveal niya na biktima pala siya sa sexual harassment. Doon na natin nakita. Yun ang express niya. Yung bottom line niya kung bakit siya nagganon. Bakit? May Ganun na tinatago kanya. siya mga traumatic na experience. At saka yung yung isa kong babae, emotional siya dahil may tinatago siya na sama ng loob sa akin. Doon sa palipat-lipat kami nakatira, din na siya. Hindi ko pinakawalan yung prayer na at sa rosary at unti-unti kaming nagbago. Dati kung sa musulti ko nga musimba ta pero maraming alibay. Maraming alibay. Pero ngayon sila na mismo ang mag-invite para magsimba tuwing linggo. Pero ngayon bro, yung karamdaman niya, yung difficulty in breathing, palpitation sa kanyang puso, yung involuntary na paggalaw sa kanyang ulo, mata at tainga, at yung bigat ng kanyang katawan nandyan pa ba? Wala na. Mm. Sa obserbasyon ko, wala na. Wala, Saka, hindi na bumalik. Masayahin na rin siya ngayon. Tukative na siya. Nung una ay hindi siya Palagi talkative. siya nag-iisa. Lagi ka nag-iisa daw. Gusto ka magsusulo ka lang palagi. Pero ngayon, Hindi na. so yung improvement niya, yung disposition niya, no? At hindi lang yung disposition niya, no? Yung physical na healing nandyan. Dahil 6 6 yung, isa lang yung nagpakilala, bro. Yung high Hirang si Satan lang. Yung first natin na sulim, lumayas yun ng 5. Yung 5. Ang isa na nantili, yung si Satan.
At bumalik siya sa mobile game. So mag-ingat kayo mga bata ha. So ano yung mensahe mo sa mga magulang bro at sa mga bata? Sa mga magulang, lagi nating obserbahan ang ating mga anak na minsan sa busy natin sa trabaho, makaligtaan na natin yung mga ginagawa ng mga anak natin. Payo ko lang sa inyo na laging monitorin ang mga anak, lalo na sa gabi. At sa mga bata naman, sumunod kayo sa payo ng mga magulang dahil yun ang mas makabubuti sa inyo, lalo na yung mga addicted sa paglaro ng games. Sa mga magulang, laging suriin pala natin yung mga cellphone ng ating mga anak kung ano ba ang nilalaman. Baka sa huli mapareha kayo kay Carl Gerald, mas mahirap, napakahirap na experience namin. Parang hindi na normal. So, October 31, November, December, January, February. So, February na siya na February completely. 14. Oh, araw ng mga puso din. So, araw ng mga puso. So, yan po pag-ibig ang makaliberate natin dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Doon sa isip mga Katoliko, mas laliman pa natin ang ating paniniwala sa Diyos. At dati, nagpunta ko sa ibang mga relihiyon para mag-observe kung mag-observe kung ano ba o sila ba ang tunay na simbahan, pero wala akong nakita sa kanila. Pero nanatili akong Katoliko, pero mas marami pang kulang. Totoo. Dahil hindi natin maano yung simbahan misteryo yung simbahan. Dahil ang nagtatag misteryo din si Kristo Dahil sa katekisim at sa mga payo ng mga opisyal doon, nabago kami lahat kami buong pamilya, mas malapit na ngayon sa Panginoon. Wow. At sa mga Religious activities. Very active na. Ang isang babae ko Father, nag-choir na ngayon sa choir members na. One of the choir 2 members. linggo na siya. Wow. At ito naman nag-apply ng Sakristan. Wow. wala pa na kuan. Hindi pa siya na-install. So, kailan ka ma-install do? Hindi na, mayroon na available sa simbahan. Wow. So, maging altar boy ka na. No? Baka maging pare ka, maging exorcist ka in God's time, no? Ipagdasal natin si Carl Gerald. At ito po, yung experience nila, patunay na ang demonyo ay totoo. Totoo. Hindi lang haka-haka. Totoo. Real person, bro. No? At meron palang panawagan ang ating mahal na Santo Papa, no? Wait muna, tingnan ko muna yung na-post natin dahil mag-host ang mahal nating Santo Papa. Mag-host yan ng international gathering sa mga exorcists. Nababahala na si Pope Leo. So, pinupost ko po ito kahapon. Tingnan ko muna, babasahin natin. Maka-inspire po ito sa buong simbahan po. Dahil nawala po ito for how many decades, mga kapatid. At yung mga tao ay pupunta na lang sa albularyo. At dubli pa yung harassment ng demonyo. Ito po, you don't defeat darkness by ignoring it. No? Maraming mga kapatid natin, we ignore the evil spirit. No? You defeat it by turning to Christ. So, i-share natin itong ministry ni Kristo sa pamagitan ng real experience Real po. experience namin. At saka yung Holy Rosary, araw-araw. Yun So, ang ito yung pinakamagulang. Ano mo yung realization mo sa nangyari sa inyo, Bro Nicole? Grabe talaga, Father. Sa akin din, kasi Father, noon kasi addict din ako sa Mobile mobile games. games. But, na-realize ko na kagaya ng Mobile Legend, bakit parang palagi akong galit dito sa laro? Tuwing i-open ko pa lang, parang
Ay, yung utak ko parang Gusto na ng nagagalit patayan. yun pala yung At nakalikod si Satan eh. kaya ni-stop ko talaga yung paglalaro. So, yan na mga kapatid. During sa revelation, no, sa exorcism, saan babalik si Satanas? At gawing addict yung mga anak ninyo. Higit pa yan sa drug addict, no? Addict pa rin, no? So, yung mobile games na hindi nakakain, bahala na, hindi kakain basta makalaro. So, ito po ay message sa lahat ng mga magulang. At natutuwa din ako dahil nandito po yung picture ni Pope Leo, hosted exorcist to the Vatican because of the worldwide surge in Satanism. No? So, babasahin ko lang ha. Now, while the modern world scoops at the idea of demonic influence, the Vatican is keeping its guard up. They presented a report on the growing prevalence of cases related to occultism, esotericism, and Satanism, and spiritual consequence they believe this has for many people. So, dito sa kanya is a Mobile Legend. Ah, Yung occultism sa yung tatay mo. tatay, nanay. Mm-mm. Magkabilaan yun sa side ng misis ko. Kabilangan. Pati na din sa side sa misis niya. No? So, yan po mga kapatid. Anong mensahe mo dong sa mga bata na katulad mo, na addicts before? Huwag na po kayong maglaro ng ML, Roblox. Tsaka makinig na kayo sa payo ng mga magulang. Magsimba palagi. Oh, ano yung experience mo? Madali ba yung maging masapian? Hindi pa. Akala mo matay ka na. Akala ko last na po yun namin sa buhay. Akala mo katapusan mo na yon, no? So yan po mga kapatid ha, hindi dili sayon maharas. Hindi lang yung si Carl Gerald hindi lang si Carl Gerald yung nagsakripisyo, buong pamilya. Buong pamilya. Dahil yung tinitirahan namin, yung tinatrabuhan ko, maraming mga Infested din. no? May mga battle na mga Maraming entry points, no? May mga occult objects din doon. Oo, meron. Pero nasulinder ko na lang. Pero nakalapit kayo pala ng isang albularyo, no? Oo. Anong sabi ng albularyo? Doon sinabi niya na may babae daw na Tsaka gusto sa nakagusto sa kanya. Pero tuwing pumunta kami, medyo kumalma. Pagbalik namin sa bahay, nandun na, attack na naman. Dahil So, pagpunta nyo sa albularyo, normal. normal. May temporary relief. Oo, Pagbalik nyo sa bahay, doon na naman. so ilang beses kayo pabalik-balik sa albularyo? 3 beses o 4 na beses. Pero 3 beses. tinigilan ko na dahil walang Walang Province. remedy. walang remedy. Mm-mm. At saka yung tinanggal Yung ko na habak. habak. Magkano Dahil yung nalaman habak? ko sa turo ng katikisim, isang habak may demon depende sa ranking na nasa loob ng habak. May hierarchy yung may hierarchy yung evil spirits eh. Pero sa kanya yung si Satan yung high rank na nakapasok sa kanya. Na narinig mo, 'di ba? Narinig mo Oo, during narinig ko. exorcism. Oo. Kasama ba yung una, ikaw lang 'yon? Kaming dalawa. Oh, pero Ako ang- pangalawa, nabalik niyo nandun na yung asawa mo, Oo, 'di ba? nandun na. Doon At saka pangatlo, nakita niya yon yung actual na exorcism natin ng asawa mo. yung pangalawa yung dito sa mata. Pero si Satan na lang Si natira. Sita na natira. So na witness din yun sa asawa mo. Oo, pero before yun, nag-process kami ng cares. Disappropriation, cares, cares, practice cares. Dahil sa turo ng katikisim, delikado pag hindi ka nagkuha ng cares. Dahil baka sa amin ba malipat. Ang retaliation. Sa last February 14, dahil may oo, hindi namin na-confess. Na nag-confess kayo. Oo. Pagtanggap ng pera
Yung nagmisa ka, Oh. parang bigat ng katawan. Na kuan ko na ano pa bang hindi ko na Na-confess. confess doon pagkatapos ng confession gumaan na Mm. at saka pag sulim akala ko ako lang kami pa lang lahat. May experience na heaviness. Mm. Base sa kan baka sa amin baka lumipat kung hindi kami nag-confess sa araw na yun. Hinaras kami doon sa misa. So, yan po yung yung katotohanan kapag makatikais kayo at tayo lahat sa katotohanan, our intellect and will be enlightened and guided. Doon namin na realize na doon pala. Akala ko dati nasa ibang sikta ang born again. Nasa Katoliko pala sa Ang Catechism katotohanan. at sa kuan. Nabago ang kuan doon sa Catechism at saka yung sa sacraments. Wow. Oo. Doon pala ang tunay na born again. Hindi sa iba. Hindi sa ibang sa sekta na tatag lang ng tao, no? So, Isip mga Katoliko mas na-experience ko napakaraming pagkukulang. At doon na bago. So, bro, maraming salamat ha. At yan po yung magandang storya sa buhay Enriquez family from Taluot, Argao. Grabe yung October, at the end of October, November, December, January, February. So, 3 buwan po yung harassment, no? Sila mismo ay nakaranas, no? At ibang mga hindi normal na sitwasyon. Hindi natural na mga problema. Hindi natural na problema. So, ito po ay paalala na very essential po, mga tatay, mga nanay. Kung nakinig kayo, very essential po. Dalhin nyo yung mga anak ninyo sa buhay ng puno ng panalangin. Bago matulog, manalangin. Bago kumain, manalangin. Dapat yung tatay ang manguna, di ba? Doon ko nalaman sa Catechism na mayroon pala akong dapat gampanan bilang ama at sa spiritual at physical na bagay. Hindi lang physical na nourishment. Dahil yung mga bata, hindi lang lunlun physical yon, may may spiritual. May spiritual entity o dimension yung mga bata. So yan po mga kapatid ha. Sana po mga magulang, kung totoo na mahal ninyo yung mga anak ninyo, hindi lang physical nourishment, pati na yung spiritual nourishment, alagaan po natin. At balik po tayo sa simbahan, balik tayo sa sakramento, tayong lahat, kasali si Father Darwin, magkaisa tayo na lilinya sa sacrament. Lalo-lalo na ang sacrament of confession. Malaking tulong po yan. Tatag po yan ni Kristo, hindi po yan tatag ng pari. Hindi yan tatag sa obispo, hindi yan tatag sa Satupapa. It is personally instituted by Jesus Christ Himself. So maraming salamat bro ha. At marami salamat, pong Father. mga kapatid natin na naliwanagan sa araw na ito at na ang kaluwalhatian ay para sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo dahil siya yung dahilan bakit tayo nagkakaisa, no? Siya yung dahilan nagtatag siya ng iglesia para tayo magkaisa, no? At maging matatag sa ating pananampalataya at sa ating pagsunod sa Kanya. Salamat sa Panginoon at sa buong team sa Exorcism Healing Ministry. Lalo na kang sa Mama Mary sa Holy Rosary. At patuloy namin na pinapractice yun dahil yung demonyo na pumasok sa amin pag kami ay bumalik naman sa dati, mas powerful yun sila. Kung babalik kami pa sa dati namin mga gawain. Dating gawain. Mas So, hinigitan pa namin ngayon. That's good. Dahil yan ang sabi ni Kristo yung isang masamang espiritu ay lalabas. Matthew 12 ba yan? Lalabas at
hihingi siya ng tulong, kukuha siya ng 7 espiritu at babalik. So yung tao, dudubli yung kasamaan, dudubli yung kanyang lakas, no? So ngayon ay grabe na kayo ilang kanang commitment mga kapatid sa rule of life, sa mga plan of action na dapat nila gawin. So patuloy bro ha, and let us all together ask the grace of perseverance sa paglahutay yun. Ito na importante pa rin. Okay. Wala ihunong hantod mitras na pa'y kinabuhi. Amen. Amen. So pasalamat ra jud ta sa Ginoo. So yun lang po mga kapatid ha, tatapusin natin ito sa isang panalangin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat bro, Rolando. So, Nicole at si Carl Gerald sa magandang testimonya na sinalaysay nila. So, magbasa lang tayo lang ilang komento bro ha. So, umaabot na yung nanood sa atin ng 6,000, no? Ang dami nanood sa atin ngayon, no? Sa total po sa nanood natin 6,000 na. Si Anisha Oro Inok, no? Nagpasalamat, no? Give us this day our daily bread. And then si Ami Dakuba na Elga nanood sa atin. God bless you always. Si Don Bernales. Nanood natin si Brother Don, no? Brother Don. Ito yung una mong pinaprocess, no? So, wait muna ha. Saan ba natin mababasa itong mga natin? Lahat ng mga messages, no? See you next week. Si Lisa Joel, no? So, si Lisa Joel pupunta. At pinaprocess din natin itong demonyo na kapasok ni Lisa is indwelling. Indwelling is matagal. Ito po equation na lang po sa kanya. Si Amor Tabigi Casero nanood sa atin. Si Aurelia Dayaw Bunhok nanood sa atin. Si Faye Dappi Pahente, God bless you always, Father, watching from Taguig. Si Mary Lee, pray my health, watching from Australia. Nakaabot na tayo sa Australia, hindi pa tayo nakarating doon. Thanks God, God bless everyone. Si Elizabeth Alviola, good morning, Father, watching from Argao, Cebu. Oh, katagaling din nyo, no? Si Jeneline Dungon, God bless you. So, maraming nanood sa atin ngayon. Si Rosalie Canuno Pahente, watching from Taguig. So, salamat sa inyo ha, sa inyong pakikinig at sana po ay marami kayong natutunan sa araw na ito. At Fighty Maria, Tatax FD with a humble heart po. God bless. At salamat bro ha. God bless.